Malapit nang sumapit ang dilim, pero matingkad pa rin ang kolorete sa mukha ni Luciano. Tinatawanan tuloy siya ng mga nakakasalubong na kabataan, pero wala siyang pakialam dahil nga ang mahalaga sa kanya ay may sa katuparan noon pa ang kanyang pangarap, ang maglantad ng kasarian. Ilang taon niya rin kasi yung tinago ng pasukin ng pagsusundalo, pero nang umatras ang buntot dahil sa delikadong propesyon ay hindi siya nagpaawat na magpasa ng resignation letter. Suntok sa buwan man ng biglaan niyang desisyon ay suportado siya ng kaibigang si Cha, na kaibigan niya mula high school, na napangasawa ng kanyang panganay na kapatid namang si Arman. Anong balak mo sa buhay, te? Puro ganchilyo na lang. Tumayo ka naman dyan at maglakad-lakad, oy. Hindi rin maganda sa buntis ang laging nakaupo. Mamaya niyan maging kalahi ni Juan Tamad yung pamangkin ko. Jojombagin talaga kita. Biro niya pa sa kaibigan. Umismid lamang ito sabay irap pag-uwi inilapag sa mesa ang ginagawang balabal nito. Anito'y naglilinis naman siya ng kanilang bahay at tuwing matatapos siya doon lamang siya naggaganchilyo. Alam din naman niya na sa tulad niyang malapit ng mga nakikailangan na maglakad-lakad para hindi siya mahirapan sa panganganak. Sinilip nito ang nakatakip na ulam sa lamesa na lalo niyang ikinainis. Naroon pa kasi ang iniwang niyang ulam na ayon sa buntis ay hindi niya malunok dahil sa sobrang anghang nito. Nagbukas na lamang din daw ito ng dilata kaysa pagtiyagaan yon. Sa susunod kung ayaw mo ng ulam, magluto ka ng masustansya. Puro ka na lamang canned goods. Sasampalin na kita eh. Paano ka ba nagustuhan ni Kuya Arman noon? Kung hindi lang talaga kita kaibigan, iisipin kong kinayuma mo lang siya eh. Ni sinaing ay hindi mo pa nga magawang maayos. Prinsesa Yarn, dugong bughaw. Patuloy niyang dalaknay kinabusangot ng kaibigan. May bunga pa ba yung tinanim kong papaya sa likod bahay mo, te? Sabihin mo na agad para hindi na ako magpunta kung nakuha mo na. Napansin ng kanyang kaibigan ang pagiging aburido niya. Gayon pa man ay sumagot ito na mayroon pa siyang bunga na pwedeng pitasin. Pinadadaan na rin siya ng ginang sa tanim niyang sili para manalbos at ilahok sa tinolang lulutuin niya. Agad din naman ito nagpaalam ng tumunog ang telepono. Ramdam niya ang saya sa mukha nito nang matanto niya si Arman yon. Ibinalita nito sa misis na malapit na siyang makauwi sa bansa matapos maaprubahan ng kanyang mga papel. Gusto kasi ng kuya niya na makasama siya sa araw ng mga anak ang kanyang asawa. Civil engineer ang kapatid niya sa Japan. Mayroon silang kamag-anak na naroong nakatira, kaya nagpatulong siyang makapasok doon. Sa katunayan kung hindi lamang nabuntis si Cha ay kasama sana siya ng mister. Pero ayos na rin dahil si Luciano ang nag-alaga sa ginang nang maging masela ng pagdadalang tao niya noong naunang 3 buwan. Saglit silang nag-usap ng kapatid para sa mga bilin nito bago ibinalik ang telepono kay Cha para makapagkumustahan sa mister. Limitado lamang kasi ang kanyang oras kaya kailangan nilang sulitin. Kuwento kasi ng kanyang kuya na naroon siya sa parting probinsya ng Japan na kadestino, kaya napakadalang lamang talagang makasagap ng signal. Binuksan na ni Luciano ang pintuan ng kusina. Dapit hapon na kaya nagmadali na siyang pumitas ng 3 pirasong papaya. Sinungkit na rin niya ang bunga na malapit ng pahinugin para ipakain sa buntis. Saglit niyang ipinatong yon sa isang baitang na hagdan bago tunguhin ng taniman ng sili at nanalbos ng ilalahok sa niluluto. Bumalik si Luciano sa kanyang pagluluto at tinanggihan ng alok na tulong ni Cha. Mabilis na lamang kasing mapalambot ang karne. At sa halip ay pinaupo na muna niya ang ginang para manood ng balita sa nakabukas na telebisyon. 15 minutos ang nakaraan nang magumpisa siyang magsandok ng ulam. Nagitla silang magkaibigan nang makarinig na sigawan sa labas ng bahay. Hininaan nila ang boses ng telebisyon bago magkasunod na sumilip sa bintana para makiusyoso. Teka lang, te. Makikibalita lang ako sa labas. Chichika ko sa iyo mamaya. Ani Luciano na walang pasubali na lumabas. Hinarang niya ang kakilalang si Manong Boy upang magtanong dito. Tugon nito'y may nakita raw na bangkay sa bukana ng kagubatan at napag-alaman niyang si Kumaring Gupi niya ang bagong biktima. Hinakay niya ang matanda para sabay na puntahan ang lugar ng komosyon.
Marami ng tao ang naroon at pinalilibutan ng bangkay ng matanda. Bagamat walang gaanong pisikal na pinsala, ay mapapansing umimpis ang tiyan nito dahil naisuka ang mga lamang loob. Lumuwa rin ang mga mata niya na animoy nakatanggap ng malalakas na puwersa para mawala sa tamang kinalalagyan. Nandyan na ang aswang. Ayoko pang matigok. Bahala na kayo. Uuwi na ako. Tura ng binata na kumaripas ng takbo. Nagsipulasan ng ilan pang taga roon at pinakatibayan ng pagkakasara ng mga pinto at bintana ng bahay. Gayunpaman ay meron pa ring residente na hindi nagpadala sa sindak, ngunit nagulat sila nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa matandang dumating. Nasa pool niya ang ibon na bumubulosok pa ibaba sa may kakahuyan. Kanya-kanyang takbo ang mga kapulisan at ilang kalalakihan para siyasatin ang lugar kung saan ito babagsak. Nag-aaksaya lang sila ng panahon. Hindi nila mahahanap ang aswang kahit na ano pang gawin nilang paghalugog sa may kakahuyan. Bilog ang buwan ngayon, kaya kayang-kaya nilang tumakas. Baka sila pa nga itong mapahamak sa pagpasok sa may kakahuyan eh. Bukas siguro'y magsagawa ulit kayo ng operasyon. Libutin ninyo ang mga purok na sakop ng gubat Serrano para malaman kung mayroon bang taga rito ang may sugat sa braso o kahit saang parte ng katawan. Dakpin niyo at obserbahan. Maaaring iyon ang aswang na umatake sa atin. Litanya nito na sinaluduhan pa ng pulis na katabi ni Luciano. Saglit pa nang bumalik ang mga pulis at ibinalita na may namataan silang lalaki na tumatakbo sa may kakahuyan. Hindi nila ito hinabol dahil mabilis iyong nakalusot sa mga siit-siit na kahoy na alanganin kung babagtasin pa nila. Tila hindi nagustuhan ni Luciano ang talas ng dila nito. Nagsalubong ang kanyang kilay at hindi niya yung tinanggal, bagamat nagkatinginan na silang dalawa. Sinita siya nito sa ginagawa niyang pagtitig, subalit sarkastiko niya itong inisiyan. Nandito ka pala. Nagtataka tuloy ako kung anong apog ang mayroon ka at nagawa mo makiusyoso rito na hindi man lamang nagtititili sa takot. Pagbalik ng insulto sa kanya. Wala akong dapat ikatakot, Manong. Kung mayroon mang nababahagang buntot dito, baka ikaw na yon at hindi ako, tama ba? Ang taong kaharap niya ay ang kanilang ama na nag-abandona sa nanay nila. Ito ang tinuturo nilang dahilan kung bakit nalugmok sa depresyon ng kanyang ina na humantong para bawiin ito ang sariling buhay. Naririnig pa nga niya itong dumadakdak pero wala na siyang interes pang patulan. Para kasi sa kanya walang puwang ang Ginoo sa anumang kaganapan sa kanyang buhay dahil lahi lamang nito ang kaya niyang ipagmalaki na naibigay sa kanilang magkakapatid. Sa susunod ay huwag kang sumagot ng pabalang sa iyong ama. Mamaya niyan ay pagbuntunan ka ng galit nun. Alam mong hindi yun imposible. Suwestyon ni Manong Boy sa kanya. Pabayaan niyo lang siya. Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba? Noon ay ginagalang siya rito sa atin dahil isa siyang huwarang pulis. Ngunit maging kami na sarili niyang kadugoy isinusuka siya sa biglaan niyang pagbabago. Napakahambog. Sana lamang kung may balak na gumanti ang aswang na nabaril ay unahin ang hayop na yon. Gigil na tura ni Luciano. Iiling-iling na lamang ang kasama niyang matanda. Ramdam kasi niya ang galit nito sa kanyang ama, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang subukang pababain ng emosyon nito. Nagpasya na rin silang umuwi nang isinakay na sa responding ambulansya ang bangkay ni Manang Gupe. Sasailalim muna daw kasi yun sa karagdagang investigasyon bago dalhin nito sa morgue para ayusin ang kanyang mga labi. Sa kabilang banday ni Yaya ni Luciano ang Ginoo na saluwan sila sa hapunan nang malaman nito na hindi pa kumakain si Manong Boy. Sama-sama silang kumain sa pagkainan habang pinag-uusapan ang nangyari kanina. Wala rin naman nagreklamo si Tiyan nang ihayag ni Luciano ang kanyang balak na samahan nito sa kanilang bahay kahit gabi lamang. Tuwing umaga naman kasi ay naroon siya sa kanilang parlor para tumanggap ng mga magpapaayos. Pahiram na lang muna ako ng mga damit ni Kuya. Bukas naman ay uuwi ako para kumuha ng sarili kong gamit. Gabi na kasi at nakataas pa rin ang banta ng aswang. Hindi natin alam ang pwede niyang gawin. Ani Luciano na sinangayunan ng hipag. Pansin ko't may kalakihan din ang bahay ninyo, Ineng. Hindi naman sa pinangihimasukan ko ang desisyon mo.
Pero kailangan mong buksan ang ilaw sa itaas kahit hindi naman niya yung tinutulugan. Sa tuktok din ng hagdanan ay maglagay kayo ng mangkok na may lamang asin at laurel para makasiguradong hindi magiging lungga ng kung anumang kababalagan itong bahay ninyo. Suwestyon ni Manong Boy na nagbigay kilabot sa kanila. Makaraan ng kalahating oras ay nagpaalam na rin ang matanda. Babagtasin pa kasi niya ang ilang metrong kalsada para makauwi. Nanghiram lamang siya ng flashlight kay Tia at nangakong ibabalik din kinabukasan. Gusto niyo po bang ihatid ko pa kayo pa uwi? Baka matapilok pa kayo sa daan. Ano bang nangyari sa paa ninyo, Manong Boy? Hindi naman dating ganyan yan na. Tanong ng binata. Sa sapantahan ng Ginoo'y mayroon siyang nakasalubong na nilalang na hindi pa niya matandaan. Sa pamamagitan kasi ng simpleng pagtapik, patid, bati o bulong ay kaya ng makapangyanggaw ng mga aswang. Sa kaso niya, pinatingnan niya sa kaibigang manggagamot at pinainom siya ng kung ano-anong likido. Hindi naman kasi ganoong kadaling matanggal ang marka ng aswang dahil sinisira nito ang normal na takbo ng katawan ng kanyang biktima. Hanggang sa mawala sila sa sarili at manakit na rin ng iba. Bago umuwi ay hinawakan nito ang palad ni Luciano pag-uwi inabutan ng kapirasong matulis na kahoy. Nagtaka naman siya nung una kung anong gagawin niya ron, ngunit paliwanag ng matanda na proteksyon daw ito laban sa atake ng aswang. Kailangan niya lamang yung iminti na gamit ang langis na lana na kanyang ipapahid doon araw-araw. Pati na rin na huwag iwawaglit sa katawan o pahawakan sa iba dahil mawawalan ito ng bisa kung magkataon. Tumalima naman siya sa mga sinabi nito na wari ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Kinuyom niya ang kanyang palad at isinuksok sa bulsa na kanyang hawak. Imbis na ihatid ay hinintay niya iyong mawala sa kanyang paningin. Nang matanaw niyang lumiko na yon ng daan patungo sa kanyang bahay, ay nagbalak na rin bumalik si Luciano sa loob. Napatalon sa labis na kabahang binata nang bumulaga sa kanya si Manang Gupe. Nakangiti ito na animoy walang pinsalang natamo sa kanyang katawan. Nanginginig siyang napataras dahil imposibleng buhay pa ito dahil kasama siya sa aktual na nakakita sa kanyang bangkay. Napansin din niya ang tama nito sa balikat, indikasyong hindi guni-guni ang nagaganap at iyong aswang na nabaril ng kanyang ama. Manang Gupe, kayo po pala yan. Kumusta na po kayo? At ano? Gabi na pero nasa kalsada pa kayo? Tanong ng binata na pinipilit maging kalmado. Sumagot ito na nagugutom siya kaya naglakad-lakad muna. May naaamoy din daw siyang mabango sa bahay ng kaibigan at walang patumpik-tumpik na nagtanong kung maaari ba siyang bigyan ng mga ito. Gustong-gusto niyang tumakbo ng mga oras na yon. Pero sa itsura pa lamang ng ginang na sinisip-sip ang mantsa sa kanyang daliri ay hindi na niya magawa pa. Kabado siyang sinusulyapan si Tia na nakatanaw din mula sa bintana at iniiwasang gumawa ng dahilan para paghinilaan siya ng kausap. Sige po, Manang Gupe, halika po sa bahay ng kaibigan ko. Marami pong tirang ulam sa loob. Inunahan niya ang paglalakad pabalik sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ng flashlight. Sabay text na rin sa buntis na huwag lalabas ng bahay at kumuha ng kahit na anong bagay na pinakamalapit sa kanya bilang pamukpok kung sakali. Malapit na sila sa bulwagan nang huminto si Luciano. Maingat niyang binuksan ang pinto at dinakma mahabang payong na nasa gilid para ipanakot sa matandang kasama. Inaasahan niyang masisindak yon, ngunit kabaligtaran naman ang nangyari. Lumapit pa ito at sinadyang ipinatuhog ang kanyang mata sa tulis ng payong na hawak. Naglalaway rin ito at pilit na pinapalabas ang buntis para dalhan siya ng pagkain. Nais din daw niyang mahipo ang tiyan nito dahil nasasabik siya sa kanyang mga apo na malayo sa puder niya. Hindi mo magagalaw o malalapitan man lamang ang kaibigan ko, kaya lumayas ka na rito kung sino ka man. Pasigaw na sabi ni Luciano. Mabalasik na tingin ang kanyang natanggap mula sa ginang. Diring-diri ang Ginoo nang higitin niya ang kaliwang mata na natuhog ng tulis ng payong pag-uwi nginuya na para lamang itong mani. Nagbanta rin niyo na dadalaw silang muli sa susunod na araw hanggang sa pumayag na siyang ipakita sa aswang ang kanyang buntis na kaibigan. Inihayag nito ang kanyang mga kamay habang unti-unti ring tinutubuan ng pakpak.
Umaba ang uso ng aswang at ilang sandali lamang ay naging itim na ibon. Isang hawi pa lamang niya sa ere umangat na siya mula sa lupa na nagpakawala ng masangsang na amoy. Nakahinga ng maluwag si Luciano at napadasal na sana ay huwag na yung bumalik pa. Pumasok siya sa loob ng bahay makaraan ng 5 minutong pagkakatulala. Pinakasigurado niyang sarado ang lahat ng kandado ng pinto at mga bintana. Nilapagan din niya yun ng mga kutsilyo na naisip niyang remedyo para itaboy ang mga aswang. Nang matapos ay saka lamang niya pinakilos si Tia. Nanginginig itong nakahawak sa rosaryo at agad inilalayan si Luciano para makaupo sa sopa at mabigyan ng tubig upang kumalma. Nagbukas muna sila ng telebisyon at nagsalang ng pelikula. Pantanggal takot. Ayaw kasing matulog ni Tia nang may nararamdaman pang kilabot dahil baka mapanaginipan niya raw yon. Inabot sila ng halos 2 oras hanggang sa magkayayaang matulog na lamang. 2 kwarto sa ibaba ng bahay pero sa sala na piling matulog ni Luciano. Para mas malapit aniya sa silid ng kaibigan at kung may kailangan ito ay madali lamang siyang makapunta. Kinabukasan ay nagising siya sa aroma ng ginigisang bawang. Nasa kusina na noon si Tia at naghahanda ng kanilang almusal. Tumayo na siya at naginat bago tunguhin ang lababo para magilamos at magmumog. Saad ng kaibigan ay nagising siya na dala ng pagkaihi. Alanganin na rin naman daw kung babalik pa siya sa higaan, kaya nagpasya na lamang siyang magluto ng almusal para makapaglakad-lakad na rin sa labas. Hanggang sa kanyang parlor ay laman ang usapan ng ginawang pag-atake ng aswang. Nakikinig lamang siya sa samot-saring sentimiento ng mga yon nang walang ano-ano'y nabaling ang kanyang paningin sa lalaking nasa labas ng salaming pinto. Nakakulong ang dalawa nitong palad sa mukha na pinagmamasdan sila. Nagkatakutan pa ang kanyang mga tauhan nang pagkuwing umiti iyon ng nakakaloko. Tahimik siyang lumabas na itutok nito ang hintuturo niya na wari ay nais siyang makausap. Para matapos na ang kanyang agam-agam ay hinarap niya yon. Sa laking bulas naman kasi ay isang suntok lamang sa lalaki tataob na talaga ng malala. Nakakulong sila sa gubat. Sumisigaw sila pero walang nakakarinig. Kailangan nyo silang puntahan at iligtas. Mamamatay sila ron at hindi nyo na makikita pang muli ang kanilang katawan. Salita nito na nagpakabog ng kanyang dibdib. Maiksi na lamang ang oras ninyo na nagpakita sa iyo ang tambal. Hindi ba? Ibig sabihin ay dinadalaw nila ang kanilang magiging alay. Patuloy niya pang salita. Teka nga, naguguluhan ako sa mga pasakalye mo eh. Maanong tumbukin mo na lang kung ano ba yung kabulustugang sinasabi mo? Sambit ng Ginoo na napakamot ng madiin sa kanyang anit. Akma na siyang babalik sa loob ng parlor na magbitaw ito muli ng linya na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Iyong buntes, tiyak akong doon siya aabutan ng panganganak sa gubat. Malapit na nilang magawa ang kanilang mga plano sa sanggol. Sa oras na iaalay nila ito, katapusan na ng mga bihag nila. Huli nitong salita bago magtatakbo noong pituan na siya ng pulis na balak siyang damputin. Aminadong maging siya ay gusto ring makihabol para makausap muli ang maitim na lalaki. Bagaman batid niyang maluwag ang tornilyo nito sa utak, ay hindi niya inaalis ang posibilidad na may nais iyong iparating sa kanya. Tinutuban siya ng hindi maganda kaya tinawagan niya si Tia. Nang 10 minuto na hindi ito sumasagot, ay nagpaalam na siya sa mga tauhan niyang mauuna na siyang umuwi. Ano ba naman te? Pinag-aalala mo naman ako? Mapupudpud na nga mga daliri ko kakadayal, hindi mo man lamang sinasagot ang tawag ko. Irritable niyang turan. Humingi naman ng dispensa ang ginang at sinabing kakagising lamang niya. Napagod daw kasi siya sa paglalakad at dagdag pa na nagmamalas pa ang kanyang paadulot ng nalalapit niyang panganganak. Masyado lang yata ako napraning. Hindi ko tuloy alam kung sino ba sa amin ang may sira sa tuktok eh. Maiba nga ako. May uutos ka ba? Uuwi muna ako sa amin para kunin ang mga damit ko. Sad ng Ginoo matapos uminom ng malamig na tubig. Nang makauwi ay inabutan niya ang kapatid na babae na nababalisa. Nagkaroon daw kasi sila ng pagtatalo ng kanyang asawa
at may mga sinabi ito na hindi niya mawari. Ang kanyang anak naman na may kapansanan sa pagsasalita ay napapadalas ang pag-iyak sa tuwing ipinapakita ang larawan sa ina. Maging si Luciano ay nawindang sa nais sabihin ng kanyang pamangkin. Tila nakaramdam naman ito ng kapanatagan sa mga bisig ng tiyuhin. Dagli ang nagpakarga ang paslit at ilang minuto pa'y nakatulog. Maitim na kakahuyan ang iginuguhit ng bata. Isa-isa yung binuklat ng Ginoo at nang malapit na siya sa pinakadulo ay natigilan siya. May dalawa kasing lalaki ang naroon. Isang nakatayo at paalis ng gubat at isa namang nakaluhod na wari ay nagmamakaawa. Akin na nga yan. Kaya lalong nagiging weirdo ang bata dahil pinapatulan din yun ng kalokohan eh. Huwag niyong sabihin na nagpapauto kayo sa simpleng drawing na ito. Alam mo Lin, ipabasbas mo yung anak mo at baka kung anong kademonyohan lang sumasapir yan. Galit na bulyaw ng kanyang bayaw na hinila ang papel na hawak ni Luciano. Teka lang Luel, bakit ka ba nagagalit ng ganyan ha? Bastos na taong to. Sinong matinong tatay ang sasabihan ng anak niyang nadidemonyo aber? Hindi ka ba nababahala sa mga larawang yan? Ikaw na magulang ang unang dapat na umalam kung anong nangyayari sa anak mo at hindi ang ibang tao. Putol niyang sigaw na nanggagaliitin na rin dahil nasa silid ang pamangkin. Para hindi na makabitbit pa ng labahan ay naligo na siya. Inilagay niya ang pinagubaran sa nakahandang basket at maruruming damit at dumiretso pasok sa banyo. Bago nito nilakasan ng bahagya ang tugtog para maging masarap ang siesta ng paslit. Sigurado ka bang dito ka lang? Pwede naman tayo doon sa bahay ni Tia para mabuwasan naman yung stress mo. Ikaw ang bunso pero mas mukha ka pang mas matanda sa amin ni Kuya eh. Ani Luciano nang kausapin niya ang kapatid na isasama niya sa pag-alis ang pamangkin. Sumagot ito na magkakaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan ng mister. Pero maayos din yun kapag nakapag-usap na sila ng mahinahon at masinsinan. Samantala, inayos na rin niya ang mga gamit ng anak na pinayagan niyang isama ng kapatid. Tahimik lamang ang naging biyahe nila. Parenteng nakatanaw ang bata sa madilim na tanawin. Ngunit nang malapit na sa bahay ng kanyang tiyahin ay biglang umatungal ng iyak. Napakamot ulo na lamang si Luciano dahil para iyon takot na takot sa nakasalubong nilang si Manong Boy. Kumusta na ang paa niyo Manong? Mukhang tuwid na kayong maglakad ah. Bati ng Ginoo sa kanya. Natawa na lamang ang matanda nang tumakbo yon sa bakura nila Tia at umiwas na ng tingin kay Manong Boy. Tanging paumanhin na lamang ang naibigay ng Ginoo na nauunawaan naman ng matanda. Nagpaalam na rin ito kalaunan. Nauuwi na para makapagpahinga. Imbis na abutin ang nakalahad na kamay para magmano, ay nauna nitong hipuin ang tiyan ng buntis pagkuway idinikit ang tenga na tila ba pinapakinggan ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Nakipagmatigasan pa ito ng titig sa ginang na agad namang sinuway ng kanyang tiyuhin. Pinaupo muna niya ang dalawa pag-uway pinagtimplahan nito ng kani-kaniyang gatas. Mag-uumpisa pa lamang kasi siyang magluto ng hapunan pagkatapos niyang maisalanasan sa mga bakanting lagayan ng mga pinamili nila. Maya-maya'y nakakita siya ng kaibigan na pumapanhik ng hagdan at agad na nagtanong kung anong gagawin niya sa mangkok na dala ng Ginoo. Nakalimutan ko kasing gawin yung bilin ni Manong Boy kagabi. Di ba nga sabi niya ay lagyan natin ng pangontra sa aswang second floor? Kaya heto at pinupwesto ko na ron. Nagreklamo ang buntis sa matapang na amoy ng laurel. Nais nitong itigil ni Luciano ang kanyang ginagawa. Pero mariin yung tinanggihan ng Ginoo at sinabing wala namang masama kung susundin nila ang babala ng matanda. Isa pa'y tapos na ang kanyang paglilihi. Kaya dapat ay hindi na ganoon kasensitibo ang pangamoy ng kaibigan. Para rin to sa kaligtasan yung mag-ina, pati na rin tong pamangkin natin. Hindi mo masasabi ang panahon at baka muling gumala ang aswang at dito pa sa atin maisipang pumuslit. Mamili ka, maglalagay ako nito para hindi tayo mapahamak o susugal ka sa kutob mo na walang aswang na makakapasok dito. Sinasabi ko sa iyo, unang anak niyo yan ay Kuya Arman, kaya dapat lamang naingatan natin. Pangungonsensya niyang tura na hindi na sinagot pa ng ginang. Matapos magisa ang ulam na munggoy, naghain na rin siya. Samantala,
Tahimik lamang si Tiya na animoy pinaglalaroan ng kanyang pagkain. Naitanong tuloy niya kung ayaw nito ng pagkain ay handa siyang paglutuan iyon ng ibang putahe, subalit tumanggi ito. Nagdulot ng kaba sa Ginoo ang mga tinura ng kaibigan. Isa na marahil dito ay nang magtanong ang ginang kung handa ba siya nitong paslangin kung malalaman itong aswang siya. Diretsahang tumugon ito ng oo. Kung magiging banta ka sa mga mahal ko sa buhay ay gagawin ko ang nararapat. Kaya kung isa't tabi ang pagkakaibigan natin para piliin ang nakararami. Seryoso niyang tugon nang initian lamang ni Tiya. Dahil maging siya rin daw ay yun ang gagawin. Nakalaunan ay hinayaan niya ang kaibigan na hugasan ng ilang pirasong mga plato habang siya ay abala sa paglilinis ng tutulugang silid. Hindi pa man natatapos ay naririnig na niya ang ginang na pinapataan ng kanilang pamangkin. Kaya binilisan na niya ang pagkilos para puntahan ng mga ito at alamin ang nangyayari. Sinabi ng ginang na may itinuturo daw si Lawrence sa itaas ng hagdan. Sinubukan naman daw sumilip doon ni Tiya, pero maging siya ay natakot dahil sa kumpirmasyong may aninong dumaan doon. Isama mo muna si Lawrence sa kwarto. Titignan ko lamang kung ano yung nakita ninyo. Ani Luciano na umahakbang pa lamang sa unang baitang ng hagdan ay hinatak na ng bata. Pinagimpanatag niya ito nang sabihin niyang babalik siya kaagad. Kailangan lamang niyang siguraduhing ligtas sila, lalo pat may buntis silang kasama na pangunahing punterya ng iba't ibang uri ng mga aswang. Pabagsak na sumara ang isa sa mga pintuan, kaya tinakbo yun ng Ginoo para hulihin. Ano man ang bilis niya ay hindi nito napantayan ng liksi na natanaw niyang tumalon mula sa bintanang maliit lamang ang siwang. Lumapit siya roon para subaybayan kung magpapakita ba yung muli, pero iba na ang kanyang nasumpungan. Sa kukurap-kurap na tanglaw ng liwanag mula sa poste ay nasipat ng kanyang mga mata ang nakatuwad na lalaki. Kabado pa si Luciano na nangingilala, ngunit nagulantang na lamang siya nang humarap yon matapos atakihin ang napadaang aso sa kanyang gawi. Manong Boy? Naibulalas niya. Bagamat malayo ang distansya ay tila ba narinig siya nito. Tumingala ito sa kanyang direksyon habang hinangasabang sariwang karne ng aso. Nangangatog na ang kanyang mga tuhod nang sa isang kisap mata lamang ay nawala iyon sa kanyang paningin. Bumukas ang mga ilaw ng kanilang kapitbahay dahil sa paghingi ng tulong ng matandang babae. Agad na isinarado ni Luciano ang bintana at bumaba. Nagpaalam ito kay Tiya na pupuntahan lamang ang nangyayaring komosyon at manatili silang nakakulong sa kwarto ni Lawrence. Hindi naman siya napigilan ng ginang, sa halip ay pinag-iingat lamang siya nito. Dinatnan niyang nangangatog pa ang matandang si Isabel. Kwento niya nagwawala ang kanyang alagang aso na kasama niyang natulog sa loob ng kwarto. Animoy nakaramdam iyon ng magnanako na balak silang looban, na nagbunsod para pilitin itong sirain ang bintanang yari sa moropok na kahoy at nagtatakbo papalabas. Nang subukan daw niya yung hulihin ay kitang-kita niya si Manong Boy na nilalantakan na ang walang buhay na alaga. Pinagtibay naman ni Luciano ang pahayag ng matanda ng isilaysay din niya ang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Talamak na talaga ang paggala ng aswang sa atin. Mag-iingat kayo, iho, at may kasama ka pa namang buntis. Wala man lamang ba kayong pangontra doon at nagawa kayong pasukin? Ang mabuti pa siguro ay lumapit ka sa antingero nang sa gayon ay makabili ka ng anting-anting. Saad ng responding kapitbahay. Otomatiko siyang napakapa sa bulsa nang maalala ang kapirasong kahoy na galing mismo kay Manong Boy. Naiwanan niya kasi yon sa kanilang bahay nang maligo siya. Sigurado ko ba, Mare, na si Boy ang umatake sa aso mo? Nang galing kami sa kanya tulad ng alaga mo'y naratnan din namin siyang wala ng buhay. Sabat ng kanyang ama na umepal din sa usapan. Totoo po ang sinabi ni Mang Rudy, Aling Isabel. Kung siya nga po talaga ang umatake sa aso nyo, paanong nauna pa siyang agnasin? Kung gusto po nyong makita naroon po siya sa kanyang likod bahay, nakahandusay sa may batuhan. Entra naman ng binatilyong kasama nito. Nang tila hindi kumbinsido sa sinabi ng dalawa, ay nakisama si Luciano na makiusyoso roon.
Nais niyang makita ng kanyang mga mata ang nabubulok na bangkay ni Manang Boy dahil maging siya'y siguradong ito ang pumaslang sa aso ng ginang. Kung patay na si Manong Boy, posible kayang tambal ang nakita ninyo ni Aling Sabel. Ganito rin kasi yung nangyari dun sa kaibigan ko eh. May kapitbahay daw silang natagpo ang patay. Pero makalipas ang 3 araw ay nakikita nilang pag-gala-gala pa rin sa gubat. Pahayag ng lalaking kasama nila. Dagdag niya na may bali-balitang isinumpa ang kagubatang yon. Marami na kasing kaso ng pagkamatay na iniuugnay sa mga nilalang daw na nakatira sa loob nito. May ilang nagsasabi na grupo raw ng mga aswang ang umuukupa sa sentro ng gubat at gumagaya sila ng wangis ng mga normal na tao. Binibihag daw nila ang mga napiling biktima at sa oras na mamatay iyon sa loob ng gubat ay mapupunta sa kanila ang katauhan nito. Mawalang galang na pero ano roon nakita nilang palatandaan na pinalitan ng tambal ang kapitbahay nila. Usisa ng Ginoo. Pauwi na si Luciano sa bahay nila Tia habang patuloy niyang tinatawagan ang numero ng kapatid. Hindi niya alam kung bakit pero pumasok sa kanyang isipan ng bayaw na bigla ang nagbago ng ugali. Hello, Lynn? Tumakas ka na kapag nakakita ka ng tamang pagkakataon. Hindi yan si Lowell. Hindi yan ang asawa mo. Naibulalas ng Ginoo ng kumpirmay ng kanyang kapatid na mayroong itim na peklat ang batok nito na ayon sa nakausap ay siyang palatandaan ng isang tambal. Pinakisuyuan niya itong pumasok sa kanyang kwarto at kunin ang kapirasong kahoy sa bulsa ng kanyang salawal. Nagbilin din siya na huwag nitong kalimutan na pahiran iyon ng langis upang magsilbi na rin niyang proteksyon laban sa kasamang aswang. Naibaba naman nila agad ang tawag noong sabihin ng kapatid niya na nagising ang mister. Anya'y bukas ay sisikapin niyang pumuslit sa kinaroroonan nila Luciano. Malapit nang dumilim ng sa wakas ay may kumatok na sa kanilang pinto. Patakbo niya itong nilapitan at saglit na pinaubaya kay Tia ang pagtutupi ng mga nilabhang damit. Malapad ang kanyang ngiti dahil 2 oras na rin ang nakakalipas noong tawagan siya ni Lynn at sinabing papunta na siya sa kanila. Ngunit napawi iyon at napalitan ng kaba ng si Lowell ang bumungad sa kanya. Pawis na pawis ang buong katawan na animoy may tinutugis na kung sino. Napansin agad ng Ginoo ang pagiging aligaga ni Lawrence na agad din namang nagtago sa loob ng kwarto. Pagkatama pa lamang ng kanilang mga paningin ng kanyang ama. Ikaw pala, napadalaw ka yata. Gabi na ha. Alam ba ni Lynn na nagawi ka rito? Tanong niya na tinataguwang kaba. Sa katunayan yan siya nagpapunta sa akin dito. Sumunod daw kasi ako sa kanya para naman madalo namin si Lawrence. Hindi mo man lamang ba ako papapasukin, kuya? Tugon nito na may halong pagkasarkastiko ang tinig. Upang hindi palalain ang sitwasyon ay pinagbuksan niya ang lalaki. Sinenyasan niya na lamang si Tia na sundan ng pamangkin sa kwarto dahil natitiyak niyang may hindi magandang mangyayari. Inalok niya ito ng tubig na pinatakan niya ng asin pero halatadong nakatunog na ito at agad na tumanggi. Bakit hindi na lang kayo kasi nagsabay ditong pumunta? Sana man lamang nagpasabi ka para nakapagluto kami kahit paano. Kumusta naman kayong dalawa? Nakapag-usap na ba kayo tungkol doon sa pinagtatalunan ninyo noong nakaraang gabi? Medyo may kaunting tampo na lamang ang misis ko. Kayo nga itong dapat kong kumustahin eh. Bakit mo ba siya gustong papuntahin dito? Alam mo bang kailangan pa naming mag-away ulit tungkol doon? Sabihin mo nga sa akin, kuya. Ano bang alam mo? Ano bang natuklasan ninyo at pinapaiwas mo sa akin si Lynn? Makahulugan itong salita. Lunoklaway ang Ginoo nang tumayo si Lowell na kunwari ay inililibot ang tingin sa buong sala. Dumako si Luciano sa bandang lababo at pasimpleng kinuha ang kutsilyo ron. Anong ibig mong sabihin? Gusto kasi siyang makita ng anak nyo. Kaya tinawagan ko siya kagabi. May problema ba ron? Aniyang nauutal-utal pa. Umagal pa ito ng tawat pag-uwi, tinapunan niya ng matalim na mga titig. Nagumpisang kumulubot ang mukha nito at walang ano-ano'y tinalo ng lababo kung saan siya naroon. Kumawala ang malapot nitong laway kaalinsabay ng kalmot na naiwasan naman ni Luciano. Sumigaw siya kay Tia na ikandadong maigi ang silid dahil alam niyang hindi lamang siya
ang pakay nito kundi maging ang pamangkin nilang nasa tiyan pa ng buntis. Umabot ang kanilang paghahabulan hanggang sa hagdan pa itaas. Tulad ng sinabi ni Manong Boy ay hindi magawang makatawid doon ng tambal dahil sa pangontrang nakalatag sa sahig na yon. Kahit paano'y nakahinga siya ng maluwag, ngunit agad ding napawi ng bumulusok ito pa ibaba at kakalampagin ng kwarto. Rinig niyang umiiyak na ang pamangkin nila kaya umaksyon na siya kaagad. Dinampot niya ang mangkok para magsilbing pananggalang kung sakaling susugurin siyang muli ng aswang. Tinutukan niya ito ng patalim at tinutosang lubayan sila, pero sadyang matapang ito. Akma niyang isasabi roon ng pangontra nang maunahan siya nitong tabigin iyon at nagkalat sa malayong posisyon. Automatiko siyang sinakal ng tambal at mabilis na nakagawa ng sugat sa kanyang leeg ang matutulis nitong kuko. Hinambaan niya rin ito ng saksak pero maras siyang naiangat nito at ibinalibag na lalo niyang ikinapanghina. Nakita pa ni Luciano na sumilay ang umiiyak na kaibigan. Alam niyang nais nitong tumulong pero nakiusap siyang huwag nang lumabas pa. Kung siya nga na walang pasanin ay hirap na, mas lalong higit na siguro ang gaya nitong nagdadalang tao. Tila nakatunog naman ang tambal at mabilis itong tumayo para dakmain si Tia. Naisara man ng bahagya ang pinto ay hindi naging sapat para maiwasan ang aswang na iharang doon ng kanyang kamay. Pinigilan siya ni Luciano sa pamamagitan ng pagkapit sa paa nito. Pero malakas na sipa sa kanyang mukha ang natanggap, dahilan para mapabitiw siya. Nawawala na siya ng pag-asa nang biglang dumating ang kanyang kapatid. Sinugod nito ang tambal at tinarak doon ang piraso ng kahoy na bigay ni Manong Boy. Umatungal ng pagkalakas-lakas ang aswang at hinawi ang ginang. Tumilapon ito sa istante at agarang nawala ng malay. "Hayop ka! Binalak mo pa talaga akong takasan ha? Bakit mo pa ba hinahanap si Lowell? Hindi ba't paulit-ulit kong sinabi sa iyo na ako na ang bago mong asawa? Hindi na siya babalik pa at doon na siya mamamatay sa gubat." Litanya ng tambal. Sinakal din nito si Lynn na napapahampas na lamang sa kanya. Kita sa galaw ng aswang ang kanyang puot at sigurado si Luciano natutuluyan nito ang kanyang kapatid. Walang alinlangan na tumayo ang Ginoo at buong lakas na hinataw ng kutsilyo ang lalaki. Sumirit sa batok nito ang itim na likido na napakabaho at pagkuway napaiktad sa sahig. Tuluyan na ring lumabas ng silid sina Tia at Lawrence at saka kinuha ang asin sa lamesa kasunod ng pagsaboy nila sa aswang na animoy lintana na lulusaw ang balat. "Magtakip kayo ng ilong nyo. Hindi natin pwedeng langhapin ang usok na lalabas sa kanya dahil pwede niyang mabihag ang katawan natin," ani Luciano sa mga kasama. Ilang minuto nang tuluyang bawian ng hininga ang tambal. Umusok ang katawan nito at bagamat hindi tinupok ng apoy ay kusang naglaho sa hangin. Natanging pinagubaran at ang kahoy na lamang ang naiwan sa sahig. Kinalaunan, dinaluhan na rin ng Ginoo ang nanghihinang kapatid. Kinarga niya ito at maayos na inihiga sa kabilang kwarto matapos nitong mahimatay. Inobserbahan pa nila iyon ng ilang oras hanggang sa maging maayos ang kanyang kalagayan. Nang magkamalay ay unti-unti siyang nagkuwento sa kanyang pinagdaanan. Marating lamang ang bahay nila Tia. Ani ay tinahak niya ang masukal na ruta dahil may kutob siyang maaabutan siya ng tambal kung sa mismong kalsada siya dadaan. Pansin daw kasi niyang naging matalas na paningin at pangamoy ng mister. Na ultimo gatuldok na taong makakasalubong ay nakikita na niya. Nilansi lamang daw siya nito na maligo ng suka para tanggalin ang kanyang natural na amoy. Sa ganoong paraan kasi ay malilito siya kung saan sumuot ang kanyang biktima. Ani ni Lynn. Nagsimula ang pagpapakita ng tambal buwat noong magsipuntahan ng maraming residente sa Gubat Serrano para manghuli ng kilalang hayop na uulamin. Medyo maulan din kasi noon na tamang-tama para malusog na tumubo ang mga kabote na kanilang kinukolekta rin para lamang tiyan. Pinalipas nila ang gabing yon na puno ng pag-aalala. Siniguro kasi niya na wala ng aberya pa silang kakaharapin. Bago kumuha ng idlip kinatanghalian, isinilid nila ang pinagubaran ng tambal sa selyadong supot ng may kasamang pangontra sa loob. Bandang alas 3 ay nagtungo si Luciano sa kanilang barangay para ipaalam ang nangyayari.
Nagpatawag sila ng mahusay na antingero na hihingian nila ng tulong hingil sa naganap na pag-atake ng aswang. Sinabi nito na ang kapirasong kahoy na mayroon sila'y mabisang panlaban sa mga aswang. Tanging ang mga nakarating lamang din sa pusod ng gubat ang may kakayahang makakuha noon dahil makikita iyon sa paligid ng yungib ng mga tambal. Kailangan na nating kumilos. Iligtas natin ang mga taong bihag na nila ron. Wala tayong katiyakan kung hanggang kailan sila tatagal. Lalo pat sa susunod na linggo ay papatak sa araw ng Biyernes, ang ika-13 ng buwan na ito. Ayon kasi sa matatandang paniniwala na iyon ang sandali na mabubura ang kanilang mga marka at lalong higit na mahihirapan tayong alamin kung tambal na ang kasama natin o hindi. Mahabang litanya ng matanda. Base sa mga nalaman ni Luciano, hindi naman daw lahat ng ganoong uri ng aswang ay masasama. Sadyang hindi lamang sila makatanggi sa utos ng kanilang pinuno dahil layunin nito na makapanghikayat pa ng maraming tao na dadalaw sa kanilang kampo. Nang sa gayon ay mas marami pa silang mabiktima. Batid din doon ng antingero kung saan ang pinakasentro noon dahil minsan nang nabiyag ng tambal ang kanyang ama na nagawa pang isalaysayang nangyari bago balikan ng aswang para paslangin. Tinipon ng mga kapitan mula sa 5 purok na nakapalibot sa kagubatan ang lahat ng kalalakihang nagnanais na sumama sa pagsiyasat sa lungga ng mga aswang. Pinagdadala rin sila ng mga kagamitan dahil aabutin sila ron ng ilang mga araw. Malawak ang kakahuyan at idadagdag na rin na ililigaw sila ng mga nakatira doon para hadlangan ang kanilang binabalak. Hindi kaagad nagpalista ang Ginoo dahil nababahala siya na iwanan ng 3 sa bahay. Sa halip ay ipinaubaya na lamang niya yon sa ibang residenteng nagpakita ng interes sa misyong isasagawa. Pagkatapos ng pagpupulong ay nagtungo naman si Luciano sa bahay ni Alma. Sinabihan niya itong sumunod na lamang kina Tia dahil hihilutin ng kapatid niyang masama ang pagkakasalampak sa sahig. Dumadaing kasi yun ng sakit ng likod na marahil ay napuwersa ng itaboy siya ng tambal. Dagdag pa ang lagnat nitong hindi humuhupat paminsan ng kumbulsyon na kinakatakot nila. Naglalakad na siya pauwi. Pero nagulat siya nang lumabas sa may kakahuyan si Negro, ang maitim na lalaki na palaboy. Binalot siya ng pagtataka kung paano yun napunta sa kanilang purok samantalang malayo ito mula sa bayan kung saan siya palagi ang nakikita. Nang magtama ang kanilang paningin ay ngumisi iyon ng kakaiba na nagbigay ng kilabot kay Luciano. Hindi kasi ito natitinag kahit na anong gawin ng Ginoo. Kaya nilagpasan niya na lamang ito at nanatiling nakikiramdam. Pinapasok mo ang tambal sa bahay ninyo, hindi ba? Pwes, humanda kayo sa gagawin niya. Kukunin niya ang isa sa inyo at wala ka nang magagawa para pigilan siya. Anito bago tumakbo papalayo. Nahiwagaan ng Ginoo sa mga narinig niya. Dali-dali siyang umuwi at buntong hininga na nahimasmasan na mapagtandong nasa maayos na lagay sila Tia. Halos kasunuran lamang din niya si Alma na walang sinayang na oras at hinilot si Lynn. Sa susunod na linggo uuwi na ako. Huwag ka nang sumama pa sa pagpunta sa gubat, Luciano. Alalahanin mong buntis si Tia. Bata pa si Lawrence at yang si Lynn naman ay hindi pa kaya magkikilos ng matagal. Kung talagang desidido ka, hintayin mo akong makabalik para mabantayan ko sila. Sambit ni Arman na nakausap niya sa telepono. Naligo muna ito nang makauwi. Ninanamnam niya ang malamig na tubig na dumadampi sa balat. Noong saglit pa lamang ay pumalaho ng sigaw si Alma. Nagmamadali siya magbihis pagkuway dinamayan ng mga ito. Tumambad sa kanya nakatuwad na kapatid. Nagmumura ito habang sinasakal ang manghihilot. Napakiwari niya ay nagbuhos ng langis sa kamay dahil sa botelyang nasa sahig nito. Inawat niya ang 2 at pilit na pinaglayo. Sabi nito na balak daw siyang iyang gawin ng manghihilot. Ngunit mariin naman yung tinutulan ng babae. Hinamon pa niya sila na ipakita ang kanyang batok. Sa gayon ay magkaalaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Tila na imasmasa naman ang ginang na bumitiw sa pagkakahawak ng kanyang kuya. Pumasok ito sa kwarto at tahimik na nagkulong. Sa pag-iyak ni Lawrence ay bumalik sila sa tamang wisyo. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa niya pero
Kahit na anong gawin niyang pihit sa seradura hindi ito bumubukas. Narinig din ni Tia ang pagiging alikaga ng dalawa kaya tumulong na rin siya. Nangalkal ang ginang ng martilyo sa ilalim ng kanilang lababo pag-uway iniabot sa kaibigan. Walang panginayang niyang sinira ang pintuan hanggang sa tuluyang bumukas ang pinto. Hintakot ang lahat ng halos maligo na sa malapot na laway ang pamangkin. Hinablot niya ang damit ng aswang at ibinalandra sa sahig bago niya undayan ng walang tigil na pokpok sa muka. Durog ang bungo nito na tulad ni Lowell ay bigla ang naging maitim na usok na lumabas sa siwang ng bintana. Napayakap na lamang sa kanila ang paslit na halatadong takot na takot. Ngunit ang inakala nilang matagumpay na pagtataboy sa tambal ay lumikha ng kakaibang tagpo. Lumuwag ang mga kamay ni Lawrence hanggang sa tuluyan siyang nawala sa paningin ng tiyuhin. Naririnig pa nila ang iyak nito pero sa labas na ito ng bahay masusumpungan. Tama nga si Negro na may tambal nga nakapasok dito sa bahay natin. Sana naman ay mas mapabilis pa ang pag-uwi ni Kuya. Habang tumatagal na naroon sa gubat ang pamilya ni Lynn ay mas lalong nagiging delikado ang buhay nila. Ani Luciano na makapag-usap silang dalawa ni Tia. Sumuko na rin kasi siya sa paghahanap sa paligid dahil ayon kay Al may kasama na ng tambal ang kanilang pamangkin. Umaasa rin ito na sana sa mga oras na yon ay kasama na ang paslit sa natunton ng mga kalalakihang nagpresenta na sumama sa gubat Serrano. Duman ng ilang mga araw at nakauwi na si Arman. Bago nito'y gabi-gabi rin niya kundasalan ng kapirasong kahoy bilang paghahanda sa binuo niyang desisyon. Walang sinayang na sandali ang Ginoo at agad na sumunod sa may kakahuyan. Lalo pa nang malaman niyang hindi pa rin nakakabalik ang lahat ng mga kalalakihang naunang magpunta sa kuta ng mga aswang. Pangamba tuloy ng maraming residente na nabiyag na silang lahat dahil sa sunod-sunod na kaso ng paglitaw ng mga tambal. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Kung sila nga na magkakasama hirap na hirap, paano ka pa? Tanong ng kapatid. Wala akong pagpipilian, Kuya. Hindi ko maaatim na dumito habang iniisip ko na nasa alanganin sila Lynn. Kung buhay lang sana si Mama, tsak na mapapagalitan tayo nun dahil sa pagpapabaya sa bunso natin. Ipagdasal niyo na lamang ako na maging ligtas. Mag-iingat kayo ng misis mo. At kung bumalik ako rito na hindi sila kasama, tinitiyak kong tambal iyon. Kaya huwag ka magdadalawang isip na paslangin. Mariin niyang bilin kay Arman. Dalang natitirang tapang ng pagiging dating sundalo ay sinuong niyang mag-isa ang gubat. Humingi siya ng gabay sa mga matatandang residenteng naroon. Nabinigyan siya ng punyal at binasbasang pulbos na maaari niyang gamitin sa paglalakbay. Sa bukana pa lamang ng kakahuyanin nadama na niya ang mabigat na presensya. Maya't maya kasi sa paglingon niya nakakaramdam siya ng tila may nagmamasid sa kanya at naghihintay lamang ng tamang tiyempo upang ito'y umatake. Pinakamahirap siguro noong abutan siya ng dilim sa kagubatan dahil sa nakakabinging huni ng mga kuliglig na sinasabayan pa ng mga pagaspas ng mga panggabing hayop. Gamit ang kandila at maiksing dasali lumikha siya ng bilog. Ipinatak niya ito sa lugar kung saan niya napiling magpalipas ng pagod. Turo iyon sa kanya upang anumang elemento ang nasa paligid ay hindi siya malalapitan. Komportable siyang nahiga habang nakatitig sa mga bituin. Napapapikit na rin siya sa lamig ng hangin nang ilang sandali pa ay may kumaloskos sa damuhang malapit sa kanya. Napahawak pa siya sa kanyang bibig dahil sa sakit ng tumalon si Negro at natapakan pa ang kanyang paa. Lumingon ito sa direksyon niya na tila ba maging ito ay hindi rin siya nakikita. Pinagmasdan niya ito na malaunggoy na umakyat sa punong malapit lamang sa kanya. Hindi naman naglaon ay lumitaw ang dalawang kalalakihan na tumutugis dito. Matinik talaga ang isang yon. Ilang beses na ba niya tayong natakasan? Kung alam ko lamang na hindi natin siya kayang pasunurin, ako na mismo ang pumaslang sa kanya. Bungad na salita ng nilalang na may malalim na tinig. Wala rin naman siyang magagawa para pigilan tayo. Kakaunti na lamang ang nagbabalak na dayuhin ng kagubatan. At sa dami natin, papasaan ba't mauhuli rin natin siya? Bumalik na tayo sa kampo
Kailangan nating masaksihan ng panibagong pag-aalay. Tugon ng kanyang kausap. Tinubuan sila ng mga pakpak pag-uwi lumipad palayo. Kabado si Luciano ng mga sandaling yon dahil nangangamba siya sa kalagayan ng kanyang pamilya. Umayos siya ng pagkakaupo ng mapasulyap muli sa lalaki na dahan-dahang naglalakad. Sinabi ko na nga bang may tao sa gawing ito? Malayo pa lamang inaamoy ko na ang kandilang ipinatak mo. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ako masama gaya nila. Kung inaakala mo kaya kong pumaslang ng mga inosenteng tao ay nagkakamali ka. Biktima lamang din ako tulad ng maraming naroon. Aaminin ko na noong napadpad si Negro sa kagubatan ay umisip ako ng paraan para maagaw ang katawan niya. Pero ginawa ko yun para makalabas ng kampo at hanapin ng tambal na kumuha ng katauhan ko. Paliwanag nito. Wala mang katiyakan kung totoo nga ba ang mga naririnig ay pinili pa rin niyang makinig na lamang. Dagdag pa nito, nababalikan siya ni Negro pagsapit ng liwanag upang tulungan tuntunin ang kampong hinahanap niya. Kailangan muna kasi niyang pansamantalang magtago mula sa mga tambal. Bili nito na huwag siyang lalabas sa ginawang bilog kung nais pa niyang mabuhay. Pagkatapos nito'y tuluyan na siyang kinain ng kadiliman. Dahil sa nangyaring yon ay hindi na halos siya nakatulog. Maya't maya kasi ay naririnig niya ang mga yabag na tugma sa mga binabanggit ni Negro. Nang sumikat ng liwanag ay doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Lumabas siya sa bilog na hindi man lamang nito ay kinagulat. Sa halip, dinala siya nito sa mababang parte ng kagubatan kung saan nadaanan nila ang mahabang ilog na kumukonekta sa 5 purok sa palibot nito. Kung gusto mong maligo o dumumi, ay gawin mo na. Mahaba-haba pang lalakarin natin at tiyak kung wala ka ng magiging panahon sa oras na mapasok natin ang kuta ng mga tambal. Doon ka sa likod ng malalaking bato. Malawak ang buhangin nandoon. Alam kong sanay ka sa mga ganitong sitwasyon kaya sige na, bilisan mo na ang pagkilos. Maotoridad niyang utos. Matapos asikasuhin ang sarili, pinagsaluhan nila ang mga prutas na daladala ng maitim na lalaki. Marami siyang naging katanungan tulad na lamang kung gaano na ito katagal na tinatakasan ng mga kapwa niyang tambal. Tipid naman na naging kasagutan nito na kaya siya napunta roon ay para sakluluhan ng paslit na nakasalubong niya pauwi sa kanilang bahay. Sinabi raw nito na dinukot ang kanyang ina at dinala sa may kakahuyan, ngunit ang hindi niya batiti-patibong lamang pala yon. Dinala siya nito sa kampo ng mga aswang at doon ibinihag sa mahabang panahon. Hindi ko mapapatawad ang mga aswang na yon. Sila ang dahilan kung bakit hindi ko naabotang buhay ang aking asawa. Kaya ganoon na lamang ang nais kong makaganti. Tiniis ko ang mga araw na hindi man lamang umuwi sa amin dahil tiyak kong hindi maniniwala sa akin ang mga anak ko. Pero ngayong hayag na sa mga karatig purok ang pambibiktima nila ay wala na akong dapat pang ipangamba. Sisiguraduhin kong masisingil ko silang lahat. Gigil pa nitong turan. Magtatanghali nang simulan na nilang puntahan ang pusod ng gubat. Inutusan ng maitim na lalaki si Luciano na magpahid ng langis sa buong katawan at huwag sasabay sa kanya sa paglalakad dahil magiging napakadelikado ng trabaho nilang yon para sa mga tambal. Sinabi nito na ang lahat ng punong madaraanan nila ay may marka ng taga sa katawan ng tamang daan na tutumbok sa kampo ng mga tambal. Tuwing umaga rin ay nasa anyo silang tao kaya halos magkatumbas lamang ang kanilang mga lakas na dapat nilang samantalahin. Habang papalapit ng papalapit sa pusod ng kagubatan ay tumitindi rin ang mabahong amoy. Mas maingat na ang kanyang galaw na sinisilip ang bawat likuan kung may sasalubong ba sa kanya. Daglian siyang napatago sa makapal na damuhan ng umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang dugo ang kinakaladkad ang Kuya Arman niya habang nagmamakaawa naman si Tia sa mga ito na huwag sasaktan ng bata sa kanyang sinapupunan. Huwag ka nang magmatigas pa. Batid mo kung ano ang sinasapit ng mga tumatalikod sa ating pinuno. Kaya kung ako sa iyo, ay sundin mo siya. Sambit ng kaparehong lalaki na humabol doon sa maitim na lalaki. Ibinalita rin ito sa kanyang mga kasamahan na namataan nila
Sila Luciano sa tabing ilog. Pinaghahanda niya ang lahat para hulihin ang mga yun at tiyakin na hindi ito makakasagabal sa kanilang mga plano. Akma na silang magpapatuloy sa paglalakad ng maatrasan ng Ginoo ang tuyong dahon. Hindi yun gaanong malakas pero sapat na upang marinig ng sensitibong mga tainga ng mga nilalang. Batid niyang masusukol na siya ng mga ito kaya inilabas na niya ang tangan na bigay ni Manong Boy. Ano man kasi ang kahantungan ng kanilang gagawin ay titiyakin niyang lalaban siya sa mga yon. Ilang hakbang na lamang at makikita na nila si Luciano. Kung hindi pa gumawa ng aksyon ng maitim na lalaki na humagalpak ng tawa mula sa itaas ng puno kung saan siya nakadapo. Hinamon niya ang mga yun na hulihin siya kaya nagsitalunan sila para habulin ng Ginoo. Nang magsipulasan ng mga tambal ay kumuha ng tamang tiyempo si Luciano para lisanin ang kublihan. Pagkuway sundan ng kaibigan kung saan ba ito dadalhin ng iba pang aswang. Sa kanyang pagtapak sa loob ng kampo ay nakita niya ang kaibahan nito mula sa labas. Taliwas kasi sa nakakatakot na senaryo ang ganda at kapanatagan ng pusod ng gubat. Makintabang kinang ng mga lunti ang dahon at malinis ang daanan na ultimo pirasong dahon ay walang makikitang nakakalat. Naalala niyang tura sa kanya ng maitim na lalaki na huwag babagtasin ang gitnang bahagi dahil maraming mga tambal ang posibleng nag-aabang roon. Paubos na rin ang dala niyang asin na kanyang pinaligo sa kanyang sarili bago magsimula sa paglalakad. Bagamat walang nararamdamang banta ay hindi siya nagpapakampante. Nanatili siyang alisto hanggang sa sapitin niya ang paanan ng maliit na pamayanang naroon. Tipikal ang kanilang ginagawa tulad ng mga residente sa palibot ng gubat Serrano. May mga alaga rin silang hayop gaya ng kalabaw na kanilang ipinapastol sa makakapal na damuhan. Napako ang kanyang tingin sa mga yon na hindi niya malayang nakalapit na pala sa kanya ang isang lalaki. Sumenyas ito na huwag mag-iingay at sundan kung saan siya pupunta kung nais nitong makaligtas. Sino ka? At bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Luciano rito. Hindi kita tutulungan sa lahat ng binabalak mo. Gusto ko nang lumagay sa tahimik at umaasa kung ikaw na ang matagal na naming hinihintay. Palayain mo na kami mula sa pinunong arbo. Tugon ng lalaking nagpakilalang Samuel. Narating nila ang sentro ng komunidad kung saan aniya tinatago ang mga bihag. Mas matindi raw ang pagbabantay doon ng mga tambal kaya dobling ingat ang ipinayo sa kanya ng lalaki. Masinsinan niyang kinausap si Samuel para ipaalam ang kanyang pakay. Naulinigan na kasi ni Luciano ang boses nila Tia, maging ang pag-iyak ni Lawrence. Pigilin nga ang Ginoo nang may mapadaan sa kanilang mga tambal. Bilisan niyo ang pagkilos. Nalalapit na ang panganganak ng ating bihag. Ihanda niyo ang bulubagan para masaksihan natin ang pag-aalay sa sariwang sanggol. Bulyaw niyon. Tumigil pa ang mga yunawari ay may inaamoy. Sinusulyapan niya ang reaksyon ni Samuel na bumulong na ihanda ang kanyang sarili sa nalalapit na kapahamakan. May kakaiba akong naaamoy. Parang may bagong nakapasok sa kampo. Hanapin natin at mabigyan ng leksyon. Utos ng aswang. Natigil lamang yun ang hulihin nilang isang residente ng Purok 9 na nakatakas mula sa kamalig. Binalak niyang tumakas mula sa mga tambal, ngunit animoy mabangis na hayop na sinukol. 4 na kalalakihan ang tumungkab sa kanya sikmura at walang away yung tinanggalan ng hininga. Huwag ka nang tumunga nga pa riyan. Kung hindi tayo aalis dito, ikaw na ang susunod nilang papaslangin. Narating nilang likuran ng kamalig. Iyon na rin ang hangganan ng mahabang ruta na kanilang dinaraanan. Ligtas na rin tayo sa wakas. Salamat sa tulong mo, kaibigan. Ani Luciano na inabot ang kamay nito. Ligtas? Sa tagal ko na rito, bihira lamang nakakalabas ng buhay. Kung inaakala mo na magiging madali lamang sa iyo ang lahat, pues nagkakamali ka. Sa paglitaw ng pulang buwan sa gabi, wala kang pwedeng pagkublihan sa kagubatan. Lunuklaway siyang nakinig sa plano ng tambal at hindi tumanggi sa utos nito. Hinawakan siya ng tambal sa noo at dagli ang nakaramdam ng pagkahilo. Parang bumabaligtad ang kanya sikmura sa ginagawa niyon. Dahilan para saglit siyang panawan ng ulirat. Sa pagmulat ng kanyang mga matay na hintatakutan ng Ginoo.
Nakikita niya ang sariling wangis na nakatitig sa kanya habang siya naman ay nakakulong sa katawan ni Samuel. Hanapin mo ang kristal na tinatago ni Pinunong Arbo. Tiyakin mong mababasag iyon bago pa niya maialay sa pulang buwan ng mga bihag. Sa ganoong paraan ay babalik ang lahat sa tunay nilang katauhan at ang mga kaluluwa ng tambal na matagal ng patay ay tuluyan ng mahihimlay. Nagpatianod siya sa isang palabas na sinambit nito. Nagtungo ang tambal sa loob ng kamalig at nang marinig ni Luciano na nahuli na ito'y saka naman lumabas ng pinagkukublian upang makihalubilo sa mga aswang ng gubat. Nag-obserba siya sa buong paligid at tahimik na hinanap ang silid na sinasabi nilang pinunong si Arbo. Pilit niyang tinatatagan ang sarili sa mga nakikitang tambal na kumakain ng lamang loob sa kasagsagan ng pagbaba ng araw. Hudyat na nalalapit na ang seremonya. Hindi pa man nakakalayo'y napukaw na ang kanyang atensyon nang kaladkarin at dalhin sa kampo ang sugatang may itim na lalaki. Sandamakmak na dugo ang pumalot sa kanyang kabuuan at kung hindi pa niya ito makikitang sumisinghap ay aakalain niyang patay na ito. Dinala rin ito sa loob ng kamalig at nawindang ang Ginoo sa palahaw na iyak nito dahil sa sunod-sunod na paghataw sa kanya ng matigas na bagay. Nagsipuntahan din doon ang iba pang kapanalig kung kaya'y umaksyon na si Luciano at binusisi ang mga nakabukas na pintuan. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay naabutan siyang hinahalungkat ang mga kagamitan sa loob ng pinasok na bahay. Matagal-tagal din ang nangyaring pakikipagtitigan hanggang sa naalala niya ang mga sinabi ng maitim na lalaki. Nangatwiran siyang naghahanap siya ng lampin para sa isisilang na sanggol na kalaunan ay napaniwala rin naman niya. Doon ka tumungo sa bahay ni Iska. Tiyak kong marami siyang mga puting tela na ibibigay sa iyo. Ani ng tambal na inayo sa mga buwaghag na damit. Tinapunan siya nito ng hindi may pintang mga tingin nang tanungin niya kung saan ito matatagpuan. Animoy nakaramdam iyon ng paghihinala, kaya dinaan niya ito sa pagtawa sabay sabing nagbibiro lamang. Sa kanyang paglabas ay nakabungguan niya si Amang Rudy. Mataman siyang tinitigan ito pag-uway kinwelyuhan, kasunod ng pagitya sa kanya sa gilid ng mga nakasalansang kawayan. Galit siya nitong binulyawan at doon ay natanto niya na ang pinunong tinutukoy ni Negro ay ang sarili nitong ama. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagsususuot? At hindi mo pa rin nagagawa ang inuutos ko sa iyo? Sambit ng pinunong tambal. Paumanhin, Pinuno. Tumulong lang ako kanina sa paghuli sa isang bihag na tumakas kaya ako natagalan. Kagatlabi niyang palusot na pinaniwalaan nito. Binigyan siya ni Arbo ng panibagong gawain. Kailangan niyang puntahan sa kamalig si Tia para pakainin. Binalaan din siya nito na huwag susuway sa kanyang utos dahil masahol pa sa kamatayan ng ipapataw niyang kaparusahan. Nakakasulasok ang amoy doon, gawa ng mga nabubulok na karne na pinamamahayan ng mga langaw at iba't ibang uri pa ng insekto. Inalalayan niya sa pagkupo ang umiiyak na ginang habang hinihilot ang kanyang tiyan. Tinabig lamang nito ang hawak niyang pagkain. Naguwi ka itong mainam nang magutuman siya kaysa lunukin niya ang mga pagkain inihain ng mga ito. Hindi na rin niya ito pinilit ng mapadako ang tingin sa mga nagdaan na tambal. Inahatak nila isa-isa sina Arman at ang iba pang kalalakihan papunta sa harap ng malaking bahay. May dingas ng apoy doon at palukod silang iginapos sa palibot nito. Sa patag na bahagi may lamesang pinagpatungan ng mga tela at mahabang gulok. Base sa kanyang naririnig ay doon ihahain ng kanyang kaibigan upang sapilitang kunin ang sanggol at gawing bahagi sa ritual na magpapalakas lalo sa kanila. Dumoble ang kanyang kabat-batid na kailangan ng kumilos ng mabilis. Nang tuluyang sakupin ang kadiliman ng buong gubat ay nagsimula na ang dagundong ng mga tambol. Hindi na magkamayaw ang sigaw ni Tia dahil sa halinhinan nilang pagindayog sa apoy na nagsisilbi nilang ritual. Namahagi ng malagkit na lang isang utosan ni Arbo at kanila yung ipinahid sa buong katawan. Hinimok din silang makisabay sa kakatuwang dasal na tatawag upang magpakita ang pulang buwan. Hindi naglaon ay unti-unti siyang umatras mula sa grupo at pumuslit sa likod ng pinunong tambal. Maraming kandila ang nakasindi roon kaya naging madali sa kanyang makita ang bahagya nitong kabuuan. Animoy bodega iyon sa dami ng makikitang lumang damit
at kalansay ng mga biktimang bigong makalabas ng buhay sa gubat. Isang maling hakbang ang naging dahilan ng kanyang pagkasubsob. Pumaibabaw siya sa nakasandal na kalansay ng babaeng nakasuot pa ng gulagulanit ng uniforme. Kinalabit siya ng kuryosidad, dahilan para busisiin niya ang nabubulok nitong bag sa gilid. Tinaktak niya ang lahat ng laman nun at nagulat siya sa kanyang nakita. Kay Cha ang mga gamit na to ha. Ibig sabihin, matagal nang patay ang totoong Cha. Naibulalas niya sa pagkabigla. Binusisi niya ang kalansay at napansin ang biyak nitong bungo na marahil ay naging dahilan ng pagpanaw nito. Nanlambot ang mga tuhod niya sa pag-iisip na ang babaeng na pangasawa ng kanyang Kuya Arman ay isa rin palang tambal na galing sa hukbo ni Arbo. Sa kabilang dako'y mas naging matimbang para sa Ginoo ang nabuo niyang pagkakaibigan. Ni minsan kasi ay hindi niya naramdaman na nais nitong ipahamak sila. Ang pag-iyak ng sanggol ang nagpatigil sa kanya. Sinasabayan iyon ng angin mula sa mga aswang. Napasilip siya sa bintana at tanaw niyang naglulupasay na si Cha na humihiling ng kaligtasan para sa kanyang anak kapalit ng sarili nitong buhay. Bagamat batid niya ang sikreto ng ginang ay hindi niya inalis ang realidad. Napamangkin pa rin niya ang sanggol na iluluwal nito. Buntong hininga niyang hinakbangan ng kalansay para bumalik na sa buluwagan nang may nahagip siya sa pagitan ng mga hita nito. Mahinang pagkislap ng kung anong bagay ang dahilan para bongkalin niya yon, hanggang sa tumambad kay Luciano ang kristal na itinatago ng mga aswang. Maingit niya yung kinuha at ibinulsa bago lumabas ng pinto. Lumitaw na ang pulang buwan na tinutukoy ni Samuel. Nakakaramdam din siya ng init ng katawan at napapansin na tinutubuan siya ng makapal na balahibo at mahahabang kuko. Inabutan niya ang mga tambal na nagpapahid ng langis habang umiindayog ng sayaw sa palibot ng apoy. Napadako ang kanyang atensyon kay Arbo na tinatakpan ng bunganga ng umiiyak na sanggol. Ikinumpas niyang nakahandang gulok at inumpisa ang hiwaan ang hita ng kaawa-awang paslit. Itigil mo yung ginagawa mo. Huwag mong idamay ang sanggol. Halimaw ka. Walang pasubali niyang sigaw habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng iba pang bihag. Sinasabi ko na nga ba, tingin mo ba'y mapipigilan mo ko dahil lamang nakipagsabuatan ka kay Samuel? Isa kang hangal. Sigaw ni Arbo kalin sabay ng pag-utos na sugurin si Luciano. Bago pa man siya malapitan ng mga aswang ay inihulog niya ang kristal sa tabi ni Negro at bumulong na sirain niyon kapag may nakitang pagkakataon. Sunod-sunod ang naging pag-atake sa kanya ng mga tambal. Nakalaunay napag-upo siya. Masyado silang madami at tila hindi napapagod sa paglusob kahit na anong pilit ni Luciano. Malakas na tadyak sa leeg ang iginawad ni Arbo na tuluyang nagpawala ng kanyang lakas. Kasunod nito ay ang pag-itya sa kanya sa nagbabagang apoy. Sinakluluhan siya ng kanyang kapatid at lingid sa kaalaman ng mga tambal ay bumalik siya sa dati niyang katawan. Tumatakas ang bihag kasama ang sanggol. Sigaw ng kanyang alipin. Mas lalong tumapang ang mukha ng kanilang pinuno. Hinabol nito si Cha pero tinambangan lamang siya ng maitim na lalaki. Naganap na ang pagbabagong anyo ni Negro. Nanlilisik ang mga mata niyon na nakipagtagisan sa kanya. Sadyang malakas si Arbo na walang kahirap-hirap na binutas sa sikmura ni Negro gamit ang malabarena niyang kamay. Dumanak ang itim na likido, ngunit hindi kinakitaan ang pagmamakaawa ang lalaki, bagkus ay malapad lamang ang pagkakangiti. Bumalik na kayo kung saan kayo nararapat. Bulalas ni Luciano na hawak na ang kristal. Wala siyang sinayang na sandali at buong puwersa niyang binasag yon gamit ang tangan na bigay ni Manong Boy. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa mabiyak ng tuluyan. Nayanig pagkuway bubuka ang lupa kung saan nakatindig ang pinuno at lumitaw ang hindi masukat na lalim ng hukay. Anumang pilit niyang iligtas ang sarili ay hindi siya makatanggi sa bagsik ng puwersang umahatak sa kanya pa ibaba. Ang halo-halong panaghoy ng mga residenteng nakulong sa kristal ang pumuno sa buong kagubatan. Tinungo ni Luciano si Arbo at itinaharak ang tangan nito sa noo. Nanagimit siya para mapabitaw ang pinuno sa kinakapitang ugat at lamunin ng dilim. Sabay niyang nilapitan ng mga kapatid na nakaluhod
sa gilid ng pupugak-pugak na si Negro. Sinikap kong hintayin ang araw ng aking paglaya. Hindi man ako makakabalik sa aking katauhan ay tiyak kong hindi na iyon magagamit pa sa kasamaan. Palagi kayong mag-iingat mga anak ko. Huling litanya niya bago mawala ng hininga. Kasunod ng pagpapakilala na siya si Rudy, ang tunay nilang ama na nakulong sa katawan ni Negro. Sa pagkawala ng lahat ng tambalay naging normal ang paligid. Nawala ang komunidad ng mga aswang at napalitan ng masukal na talahiban. Pinasan siya ng kanyang Kuya Arman habang si Cha ay inalalayan ni Nalin at ni Lawrence. Nang bumalik ang kanilang mga sigla makalipas ang 1 linggo ay nakapag-usap sila ni Cha. Humingi ito ng tawad sa kanyang ginawang paglihim na tinanggap ni Luciano. Itinago rin nila ang katotohanan upang hindi na pagsimulan pa ng gulo. Mula noon ay pinagbabawal na ang pagpunta sa kakahuyan kung walang dalang anting-anting o tangan. Bagaman wala ng bantay, nais pa rin nilang makasigurong hindi na babalik pa ang mga tambal sa gubat. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.